Eto, matindi na ito. Simula na. Simula na ang bakbakan ng Risa Ontiveros versus Remulla. Trillanes versus Remulla. O, pakinggan po natin ano sinabi. Former Senator Antonio Trillanes has criticized you and said, reduce your interviews. Ang Nako, pinahihinto. Bawasan mo raw yung pagpapa-interview, John Vic. Bakit? Ang magnanakaw galit sa kapwa magnanakaw. Anong ibig sabihin? Dapat, ang mahilig lang magpa-interview, si Trillanes. Huwag ka nang makisawsaw. Naiinggit eh. Pero eto totoo naman to. Itong magkapatid na ito, hindi ko alam kung kulang to sa pagmamahal ng magulang. Hindi ko naman pinakikialaman yung kanilang personal. Pero alam mo 'di ba pagka ganyan, pag kulang sa atensyon, 'di ba parang gano'n? Maaaring minahal sila ng magulang nila pero basta, 'di ba gano'n? Pagka kulang sa pansin, kulang sa pagmamahal. Hindi kasi hindi nung una si Boying sabi ko napaka-OA nito si Boying. SOJ mahilig magpa-interview, naging ombudsman na, ang hilig pa rin magpa-interview. 'Di ba? Preskon ng preskon. Aba napahinga konti yung kapatid naman. Ibig sabihin it runs in the blood. Nasa dugo yung mahilig magpa-preskon. So, ano ba 'yan? Hindi lang 'yan nagkataon. Baka ganito talaga ito, mga ito. Baka nasa lahi, eh. Hindi ko naman sinasabi yung buong angkan nila. Baka yung sa kanila, yung siblings, 'di ba? Oh. Ba't ka raw pa-interview ng pa-interview? Ang hilig niyo sa presscon. sabi niya, ang dami na, sabi niya, ang dami na nawawala. Si Bantag, si Leonardo, eto ngayon, si Bato de la Rosa, si Atong Ang. Ayun. Ang daming nawawala, bakit ka puro pa-interview? Ha? Binanatan, kinakana na. Start. Alam niyo kung bakit kinakana ito? Mamaya i-explain ko. Ang daming nawawala, hindi naman nila nahanap. So I hope he's doing his job. Ayun. Binanatan. Ang daming nawawala, hindi naman nahahanap. I hope ginagawa mo ang trabaho mo. Alisin muna natin kasi baka ma-copyright tayo, nagka-copyright. Okay, explain lang natin. Etong si Trillanes, alam naman natin bata niya si Risa Ontiveros, 'di ba? Okay. So, ito si John Vic nagparamdam. Ang aga mo rin kasing nagparamdam na bukas siya para maging presidente. Si Risa bukas din para magpaka-presidente. Sino ba ang campaign manager niya? Sino bang tulak ng tulak kay Risa ngayon? 'Di ba si Trillanes? Gusto rin kumita nung mama. So, ang magtatalo diyan, sabi pagsasamahin. Ang tanong, sino pipiliin ni Bongbong Marcos para lalaban kay Sara? Anyway, parehas naman kayong matatalo, imposible kayong manalo. Pero ngayon pa lang, pumupustura na 'tong mga animal. Kaya bumabanat na si Trillanes, epal ng epal. Nage-gets niyo na? Bukod sa galit siya sa kapwa niya, 'di ba? Sabi ko nga ang magnanakaw galit sa kapwa magnanakaw. Yung mahilig magpa-interview galit sa kapwa mahilig magpa-interview. Bukod pa roon, siyempre labanan nila nitong si Risa Ontiveros. Alam niyo naman ito papakita ko sa inyo Tingnan niyo ang gaga. Basahin natin. Nakokonsensya ako. Kaya ako tatakbo ng pagka-presidente dahil pinipilit ako ng taong bayan. So si John Vic, bukas sa tumakbong presidente, siya rin bukas. Dahil pinipilit nyo kasi.
O sige nga, sa mga manunood dito, sino sa inyo ang pumipilit kay Risa Ontiveros na tumakbo? Sige, taas ang kamay. Sino ang may ayaw sa inyo na tumakbo 'to? O hayaan na nating tumakbo, tutal matatalo. 'Di ba? Grabe 'to si Risa, feel na feel. Baka siya yung pinaparinigan ni Amy na feel ano, nagpipiling presidente. Nakonsensya. May konsensya ba 'to, nagtanim ka nga daw, di umano, ng witnesses? 'Di ba may issue ka pa sa PhilHealth? Tama ba? O mali ako? Tama ba o tamang-tama? Nakonsensya ka pa 'no? Pinatayuan mo ng rebulto yung ano, yung Kian ba yun? May konsensya ito, naniniwala kayo may konsensya ito? 'Di ba? Talagang ano, ah, hindi ako nagtatanong lang. Tanong lang 'to, hindi ko naman siya pinagbibintangan. Adik na rin kaya ito? "Ating, anong multivitamins tinitira mo? Ha? Anong substance ang tinitira mo?" Parang malayo ka na sa realidad, eh. Nakokonsensya una, tapos pinipilit ka ng taong bayan. Baka pinipilit ka ni Trillanes at saka ni Llamas. "Ating, nagdadroga ka na?" Tanong lang, medyo ano, medyo iba na takbo ng utak mo, Talagang ramdam na ramdam mo na. Kita mo kung paano niya, galit na galit siya sa China. Isipin mo yung galit nito sa China pero tahimik sa ghost projects. Galit na galit sa China pero tahimik kay Tambaluslos. Hindi mo alam? Galit na galit sa China pero tahimik doon sa mga nagitnap, dinala sa bundok. Nag-iiyak yung nanay dahil yung anak niya kinuha sa bundok, patay, tahimik ka. Galit na galit ka sa China pero yung magnanakaw nasa loob ng bayan natin, tahimik ka. Galit na galit ka sa China samantalang nagbigay ng tulay sa Pilipinas. Oh, pambira, oh. Feel na feel niya yung pakikipaglaban sa China, para mauto niya mauto niya yung liderato. Alam mo kala mo lumalakas ka ng gano'n. Hindi, sa totoo lang, hindi dahil nasa kabilang kampo tayo, nagmumukha kang tangating. Bakit hindi mo sabihin, "Sige, galit kayo sa amin China, i-pull out niyo na yung negosyo niyo dito." Sino maapektuhan? Tayo. Kasi yung galit niyo sa China, hindi niyo kayang labanan ng China. Yung galit niyo sa China, pang-optics niyo lang, pang-grandstanding. Itong mga senador natin, 'no, meron ka pang pinipilit ng taong bayan. Lokohin mo, lelang mong panot. Next po. Tingnan po natin itong mama na ito, 'no. Anong nangyari sa'yo, Dison? Totoo, anong nangyari sa'yo? Basahin natin yung sinabi niya. Doon sa matabang vlogger na nagpunta sa Ilocos, "Wag mo ako pangunahan at siraan. Alam mo bang pwede kitang kasuhan sa ginawa mo na sinabi mong iniiwasan ko yung Ilocos?" Alam mo, Dison, kung gusto mo magdemanda ka na lang. Huwag kang nananakot. Magpakalalaki ka. Pangalawa, alam mo yung problema natin sa DPWH, 'di ba? Wala ka naman diyan dati, eh.
So bago ka pa dumating diyan, alam mo masama na ang loob ng taong bayan sa DPWH. Nilagay ka diyan, ang ganda nga nagustuhan. Sa totoo lang, nagustuhan ng taong bayan dahil ikaw daw ay malinis. Hindi ko sinasabing madumi siya ngayon. Sabi nga ni Libiste, naiipit ka lang daw. So hindi ko siya sinasabing madumi. Baka duwag lang. Kasi naiipit siya eh. Hindi naman siya pwedeng magsalita. Pero hindi rin siya pwedeng manahimik. Pero wag mo nang kanain yung vlogger. Ulitin ko. Kasi may naglabas na vlogger eh. Kalimutan ko yung pangalan. Pinapakita niya, ang daming ghost project sa Ilocos Norte. Hindi mo pinupuntahan. Ulitin ko, bago ka pa dumating as DPWH Secretary, galit na ang tao sa DPWH dahil sa ginawa. Diyan nagsimula ang ghost projects. So, nung pinalit ka, ine-expect nila magiging patas ka. Dahil sabi nga nila malinis ka. Can you blame the people? Huwag ka magalit dun sa vlogger. Hindi ko po pinagtatanggol yung vlogger na yun. Ni hindi ko kakilala yun. Ni hindi ko katext yun. Ni hindi ko kagrupo yun. Hindi ko na-meet yun. Pero may punto eh. Masisisi mo ba yung vlogger na yun? Hindi lang siya ang may ganong puso. Taong bayan po. Nagagalit sa'yo. Akala magiging patas ka, Dison. Ang dami mong binisitang lugar. Ilocos Norte, sinasabi na andyan ang problema. Bakit hindi mo bisitahin? Tapos magagalit ka na sinasabing iniiwasan mo yung Ilocos. Eh hanggang ngayon hindi ka nagpupunta ng Ilocos Norte. Be responsible naman. Huwag kang sisi ng sisi. Alam mo, lagi kong bilang public official, leader ka eh. Secretary ka ng DPWH. Assume responsibility. Pag may narinig kang ganun, edi puntahan mo agad. Kaysa mananakot ka ng vlogger. Diba? At isipin mo, oo nga no. Ang dami raw ghost projects. Kahit si Singson sinasabi may ghost project sa Ilocos Norte, ba't di ko puntahan nga naman? Dapat ganun ang attitude. Oo nga, dapat puntahan ko. Eh ang reaction mo, nagalit ka doon sa vlogger. Ulitin ko, di ko pinagtatanggol yung vlogger, di ko kilala. Pero yung galit mo sa vlogger, parang galit mo sa taong bayan. Yan ang sinasabi ng taong bayan eh. Ba't mo iniiwasan ng Ilocos Norte? We don't need your excuses. We don't need your demanda. We need your action. Punta ka na lang. Tingnan mo, totoo ba yung sinasabi nitong matabang vlogger na ito? Tapos ang usapan. Ngayon kung peke, di saka mo i-demanda. Fair enough. Eh public official ka, leader ka, nauna dakdak mo eh. Hindi ikaw na vlogger. Ako na DPWH. Gusto mo rin kumita ko, Choli ah. Hindi. Ayaw ko dyan. Naku, hindi ako papasok dyan. Eh di ba, ba't nauna dakdak mo? Hayaan mo na yung dakdak sa vlogger. Ikaw para gumawa. Yun ang hamon namin sa'yo. Puntahan mo. Kung peke yung sinasabi ng vlogger, i-demanda mo, i-press con mo, peke yung sinasabi ng vlogger. Pero kung tama yung sinasabi ng vlogger, habulin mo kung sino ang mastermind ng ghost project sa Ilocos Norte. Fair? Is that fair enough? Secretary Vince Dizon. Pakiusap lang po. Puntahan mo na. Huwag mo nang dakdakan. Salamat po. Pag-usapan natin itong ginagawa nilang Fall Guy parang ginagawa nilang sacrificial lamb eh. No? Itong si Bong Revilla. Kita nyo, inaaraw-araw na siya sa media. Tapos talagang agresibo sila na ipakita sa taong bayan na patas itong gobyernong ito. Una. Pangalawa,
Gusto nilang ipakita sa taong bayan na sila ay ginagawa ang kanilang tungkulin. So, patas at nagtatrabaho sila. Yan po ang, plano ng gobyerno. Paano nila ipinapakita yan? Dito sa binibilisan nila sa pagkilos at panggigipit dito kay Bong Revilla. Kasi nga naman, obviously, may kaso dati na as far as I know, napawalang kaso napawalang sala naman. So, easy target siya eh. Una, artista, sikat, pamilyang artista, pamilyang politiko, and kalaban sa politika. So, easy target nga naman. Di ba? Naglabas na ng sabina ang Department of Justice laban kina Senador Jinggoy Estrada, dating Senador Bong Revilla, at dating DPWH Secretary Manuel Bunoan kaugnay sa mga anomalyang flood control projects. Pinaharap sila sa February 2 at 12 sa preliminary investigation para sa magkakahiwalay na reklamong plunder. Ayon kay DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez, hinihintay na lang nilang makumpleto ang receiving copies. Ito pinaharap si Bong Revilla ngayong next week, February 4 ata. Pero pinaharap din si Jinggoy, pinaharap din si Bunoan. Ang tanong dito, bakit kay Revilla nakakulong agad? Nakikita niyo yung difference? Hindi ako sayon na kinasuhan ang hinahabol ngayon mga senador. Hindi po ako sangayon doon. Kaya lang, medyo nagtataka rin naman ako. Bakit mabilis masyado yung aksyon samantalang meron din namang hinahabol na ibang senador? Ulitin ko, hindi ako sang-ayon na bakit senador ang hinahabol. Dapat ang hinahabol mga congressman. Pero among all the senators, si Bong Revilla ang pinag-initan. Diba? Doon pa lang nakakapagtaka na eh. Ba't si Bunuan? Nasa DPWH siya lusot? Hindi iniimbestigahan ng maayos? Laya? Oh. Asan ang due process? Kapwa respondent sa reklamong plunder sina Estrada at Bunoan, kasama ang dating DPWH Undersecretaries na sina Roberto Bernardo at namayapang si Catalina Cabral. Gayon din sina dating DPWH Regional Director Gerard Opulencia at dating DPWH Bulacan District Engineer Henry Alcantara. Isa pang plunder complaint ang inihain laban kina Revilla, Bernardo, Opulencia at Alcantara. Si Alcantara ang nagsabing nagbigay umano siya ng komisyon mula sa flood control projects kina Revilla at Estrada. Si Bernardo naman ang nagsabing nagbigay umano si Bunoan sa kanya noon ng listahan ng mga proyektong posibleng isingit sa national budget. Kita mo ito si Bernardo, may reklamo din dito. Di ba? May kalokohan to. Anong ginawa? Ginawa pang state witness. Party to. Ito, isa to sa mastermind, di umano ha? Oh, isa ito. Ayan ang dinig ko. Oh. Isa ito sa sindikato. Kasabwat ito. Isa to sa mastermind. Tapos siya laya. Siya ang dami niyang nakuha. Nasa bilyon. Hindi ka pwede maging state witness kung ikaw ay isa doon sa mga most guilty. At ang pagkakaalam natin dito, bago ka maging state witness, dapat nasampahan muna ng kaso. At magdi-decide niyan ay ang korte kung papayagan siya maging state witness. Pangalawa, yung abogado daw neto at yung pumirma di umano dito sa warrant of arrest ni Bong Revilla magkapatid.
Paki-check nyo nga, totoo ba yan? Ako'y nagtatanong lang. Kasi kung totoo yan, aba, hindi na tayo magtataka bakit mabilis ang usad patungkol kay Bong Revilla. Bakit na-isyuhan agad ng warrant of arrest? Pero kung ganun pa man, may kutsabahan, di ba? So tanong, pakilinaw nyo nga. Ha? Bernardo, hindi ba totoo na magkapatid yung abogado? At yung pumirma ng warrant of arrest ni Bong Revilla? Di kung hindi totoo, di sabihin ninyo, hindi totoo yan. Pero kung totoo, dapat gumalaw ang korte, hindi pwede yung ganyan. Wala pang pahayag ang mga nabanggit pero dati nang itinanggi ni na Estrada, Revilla at Bunoan ang mga alegasyon. Si Revilla na nakakulong sa New Quezon City Jail Male Dormitory, inilipat na ngayong araw sa Tignan mo, meron pang, alam ko, bawal yun eh. Yung mugshot na ganun. Lahat naman sila tinanggi. Si Bong Revilla pinag-initan. Pambihira. Kaya alam nyo, dito to totoo ito. Kaya ayoko maging gwapo eh. Hindi. Oo. Ay kaya ayoko rin maging artista. Target ka eh. Di ba kung artista kang kalaban? Pero artista kang bida. Totoo naman eh, di ba? Wag nga tayo yung gwapo, ano yan, pagdating sa, malakas yan pagdating sa chicks, sa pansin ng tao, sa sikat. Pero pag kinainggitan naman ang gwapo, tapos ka. Ay, nako. general population. Gayon din ang 4 sa 6 na kapwa-akusado niya sa kaso malversation of public funds through falsification of public documents dahil sa 92.8 million peso ghost flood control project sa Pandi, Bulacan. Ibig sabihin, inihalo na sila sa ibang preso. Una po, nilipat na po silang 5 yung dinala sa atin matapos ang kanilang. Ito, alam niyo yung hindi ko sinasabing totoo yung binibintang kay Bong Revilla, ha? Pero for discussion purposes, kung totoo yun, napakaliit. Pinagpapapansin nila. Parang yung confidential funds lang ni BP Sara na nalustay daw niya. Hindi ko sinasabing totoong nalustay ni BP Sara din yun. Same scenario dito kay Bong Revilla. Pero for discussion purposes, bakit pinapansin nyo yung maliit na confidential funds ni BP Sara, hindi nyo mapansin yung confidential funds ng mga sekretary na napakalaki? Hindi nyo mapansin yung mga confidential funds ni Bongbong Marcos. Dapat patas lang. Ito, pinagpapansin nyo itong binibintang kay Bong Revilla, isamantalang ang lalaki, yung mali-maleta lang, isang maleta, magkano laman ng isang maleta? Idini-deliver kay Tambi tsaka kay Pangulo? Ni hindi nyo man lang maimbestigahan? Ni hindi nga mabanggit? Sa Blue Ribbon? Ulitin ko, hindi naman tayo nagbibintang. Pero patas lang. Padaanin nyo sa tamang proseso. Bukod sa due process, sa tamang proseso. Huwag kayong double standard. Kasi itong ginagawa kay Bong Revilla, napanood namin kay Sara eh. Ganyan din ang ginawa ninyo. Quarantine per BJMP policy at sila ay nilagay sa general population sa isang ordinaryong selda kasama ang ibang PDL. Ayon sa BJMP, kasama ngayon ni Revilla ang 6 na persons deprived of liberty na walang kinalaman sa kontrobersyal na flood control project scam. Mga walang kinalaman dito at mga ordinary PDL lang Ano mo, hiniwalay na siya agad, no? Bakit si Dilima ba? din po na low risk lang din. Base sa security assessment, medical assessment at iba pang factors katulad. Hindi ko sinisisi tong BJMP, okay? Kasi utos lang naman sa ibabaw yan. Hindi po. Ang sinisisi natin, sino yung mainit?
Dapat pinag-iinitan nyo yan sila Bernardo, sila Bonoan. ng legal factors. Kanina ay muling dinalaw sa Revilla ng kanyang misis na si Cavite 2nd District Representative Lani Mercado at mga anak na sina Cavite 1st District Representative Jolo Revilla at Agimat Party List Representative Brian Revilla. We're praying that he will be safe. Okay. Nakakakain at nakakatulog naman po siya. All I can say is he's coping and napakahirap din po ito para sa aming pamilya and we're all coping. But right now, we're just staying strong as a family. It's hard for me to also express how I really feel because it's a hard position to be in right now. Dumalaw ring muli ang kapatid ni Revilla na si dating Antipolo Mayor Andrea Bautista Henares at kaibigang si Nino Mulak na nagdala raw ng ensaymada Si Ninyo Mulak, nagdala na yung ensimada. Hindi, paborito ko, masarap yung ensimada nito ni Ninyo Mulak, ha? Mulak ensimada, masarap. Pag napupunta ako dito sa, hindi ko na ituturo. Kasi bihira ako makita niya. Pero pag napunta ako dun sa mall na yun, sinisiguro kong nakakabili. Masarap. Pinadalhan daw si Bong Revilla. Pwede kaya ako makadalaw dyan, makahingi ako. Pambihira ka, manghingi ka pa para ensimada. sa kanya. He's okay. He's good. Tingnan nyo, tingnan nyo ang tanong kay Ninyo Mulak, ha? Tingnan ninyo. Ano ang tanong ng media kay Ninyo Mulak? He's good, he's good. Wala naman po sinabi, pero malungkot lang siya. Kahit sino naman siguro masikalong. Ano sinabi ni Bong Revilla? Yun ang tanong. Wala naman sinabi, basta malungkot lang siya. Tanong ng media, bakit siya malungkot? Yun, ang utak, no? Yan ang tanong ng media. Bakit malungkot? Sakto yung sagot ni Ninyo. Kahit naman sino ikulong mo, malulungkot. Alam ka na, nakakulong ako! Ang tanga. Buang ka nun. Baka nakadroga ka, baka pag tinanong ka ng baka pag tinanong ka na, bakit ka kinulong? Ay kasi ganito. Malungkot ka? Hindi! Hindi! Baka ngingiwi-ngiwi ka na. Sino mang matutuwa sa nakulong? Mas lalong-lalo na, ito masakit talaga to. Yung nakulong ka na wala kang ginawa. Yung nakulong ka nga na may ginawa ka, masakit na eh. Yung kinulong ka pa ng wala kang ginawa. Matindi yun. Kaya grabe itong pahirap ng gobyerno na to. Palakpakan po natin yung media. Ang galing nung tanong mo. Okay, next topic po. Eto. Tingnan nyo po kung anong sinabi nitong si Abante. Si Congressman Abante. Ayaw ko siyang tawagin pastor kasi pastor daw to eh. Si Pastor Abante. Ayaw kong tawagin kasi nasisira ang mga simbahan pag tatawagin mo tong pastor eh. Pero pakinggan natin to si Kong Abante. I am now calling for those who are guilty of robbing the people to repent. Repent! Repent! That is the cry of every religious leader who is righteous in this country. Ngayon, repent daw. Plastic mo, ting. Una, sabi niya, dapat daw mag-repent yung guilty. Tama naman. Pero tahimik ka eh. Diba? Yung tumulong sa atin na Duterte, yan pa inipit mo. Pero yung nagnakaw sa taong bayan, di umano, na House Speaker nyo dati, kasi tambaluslos, tahimik ka. Ngayon maparepent-repent ka. Mga kababayan, lumalabas na maraming kawani ng ating pamahalaan na naikipagsabuatan sa pribadong sektor ng lipunan at kanya-kanya na ang paraan ng pangungurakot. Kanya-kanya ang pamamaraan ng pangungurakot. May ginawa ka ba? Papaalala ko po sa inyo ha. Etong congressman na to, talo. Okay? Nanalo lang to because of Garcia. Talo talaga ito. Pinaupo lang. Dinisqualify yung nanalo,
siya ang pinaupo. So, may utang na loob to sa gobyerno. Kaya siya nakaupo. Huwag po nating kakalimutan yan. Magpapasalamat to kay Garcia. Si Garcia, tao ng gobyerno. So, anong aasahan mo sa ganyan? You connect the dots. Nananawagan siya na managot ang magnanakaw. Pero hindi niya binabanggit si Tambaluslos at si Bongbong Marcos. Plastic mo, ting. Wala nang pakialam kung matabunan ang marami nating kababayan ng gumuhong lupa o malunod sa rumaragasang tubig baha dahil sa ghost o substandard flood control projects, magkamal lang ng limpak-limpak na salapi. So alam niya maraming namatay dahil sa ghost projects para lang kumita yung mga congressman. Ulitin ko, may ginawa ka ba? O pinoprotektahan mo pa yung mastermind? Tanong lang, talo ng abante. Mabuti po sana kung ang mabibiktima ay yung mga nangungurakot dahil sila lamang ang dapat, Mr. Speaker. First, secondly, have been blinded and continue to be blinded by the sparkle of money. The Bible remains significant because the state of human hearts at the time it was written mirrors our current condition, which may even be more severe given the extent and complexities of corruption we face today. The Bible warns, and I quote, "For the love of money is the root of all evil, which while some coveted after, they have erred from the faith and pierced themselves through with many sorrows." According to 1 Timothy chapter 6 and verse number 10. Yan, totoo naman yun. Yung sinasabi niya, love for the money or love of money. Wala namang masama kung ikaw ay mayaman. Hindi po ibig sabihin mayaman ka makasalanan. Pero yung mahal mo yung pera, yun ang makasalanan. Lalong-lalo na, nagkasala ka, nagnakaw ka dahil sobrang mahal mo yung pera. Double whammy ka na nun. Alam mo pala, abante, no? Alam mo pala, abante. Anong ginagawa mo? And thirdly, Tatanong ko sa'yo, hindi mo alam na involved sa nakawan sa ghost projects yung magpinsan? Hindi mo alam, abante. Ano ka? Tanga o nagtatanga-tangahan? Tanong lang. Patatawag nyo na naman kami sa Quadcom? following what to our sight seems right without regard to our duties and responsibilities before God and before our countrymen. When the Bible warns us that, and I quote, "There's a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death." Mga kababayan, panahon na po na magkaroon tayo ng national repentance at restitution. God is reaching out to us through His divine due process before delivering His judgment due to our iniquity. Therefore, let us heed God's call. Dami na itong alam. Ang dami mong alam. Yung tropa nyo, walang ginawa. Before it is too late. Diba ang hypocrites, no? Ang Alam mo, ang mga politiko natin, grabe. Grabing ka-ipokrito. John the Baptist referred to the political leaders of his time as the generation of vipers. In the book of Matthew 23, verse number 33. Ikaw yun. Ikaw yun. Pariseyong pariseyo. Hindi mo pa listen to what you're saying. Pariseyong pariseyo ka. Hindi ko sinasabing malinis ako, ha. Hindi po. Pero kayo nilagay sa posisyon. Kahit nga talo ka eh. Nilagay ka pa rin sa posisyon. Hindi ka naman nagsasalita. Di ba? Nakafocus pa rin kayo sa Duterte. Ayaw mo maging presidente si Sara.
Oh, eh di anong ginagawa mo? Nagbubulag-bulagan ka diyan sa mga mastermind. Eh ano ka? Eh di Pariseo. sa wikang Tagalog ay mga lahi ng ulupong. And urge them to demonstrate proof of their repentance in the book of Matthew chapter 3 and verse number 8. Similarly, the Lord Jesus, in his message to the people, particularly the political leaders, consistently echoed the statement, and I quote, I tell you nay, but except ye repent, ye shall all likewise perish. I am now calling for those who are guilty of robbing the people to repent. Pangalanan mo. Huwag kang puro calling, puro ka general statement. Pangalanan mo. Kilala mo sila, nandiyan ka sa Congress. Pangalanan mo. Kung si Chanco kayang pangalanan, ikaw ba't di mo kayang pangalanan? Tanong ko sa'yo, tanong lang ito. Pinagtatakpan mo ba si Tambaluslos? Ganun kasimple yun eh. Paripent ka ng paripent. Eh paano kung ang may sala si Tambaluslos? Bakit hindi mo tawagin si Tambaluslos mag-repent? Hindi, apaka-ipokrito mo. Repent! 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 That is the cry of every religious leader who is righteous in this country. Ay, nako. Ito po, pag-usapan natin, itong impeachment ni Bongbong Marcos. Alam naman natin, ito ay lutong Macau. Alam natin na kaya lang ito isinampa para dun sa 1-year bar rule na madi-disqualify din to. Ika nga, itong impeachment na ito ay parang dead on arrival. Pero hanggat may buhay, may pag-asa, di ba? So, tingnan natin. Kasi posible ring may magandang mangyari dito. Papanurin po natin. Sa Lunes, 2 ng Pebrero, tatalakayin ng House Committee on Justice kung sufficient in form and substance ang dalawang impeachment complaint na inihain laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Pagsasamahin pa ang unang reklamong inihain ng abogadong si Andre De Jesus at ang ikalawang reklamo ni Teddy Casino, Liza Maza, Renato Reyes at ilang pang individual. Kapag sufficient in form and substance, ay isasagawa ng hearing kung saan ipatatawag ang mga complainant, mga witnesses at pati na si Pangulong Marcos na tumatayong respondent. Ayun! Okay. Papatawag si Bongbong Marcos kung sufficient in form and in substance. Substance. Pambihira. Anong substance yan, no? Bongbong Marcos, ano kayang substance ang pinag-uusapan dyan, ano? Pero ito, una, tatalakayin sa Lunes. At ang pinaka-importante dyan, merong sapat na ebidensya yung isinabmit na impeachment. Ibig sabihin, pasimplihin na lang natin in layman's term, may saysay, hindi ampaw. Alam naman po natin, yan ang kinakatakot natin. Posibleng nag-submit ito ng mga ampaw na impeachment complaint para makaligtas si Bongbong Marcos. Pero malay natin, di ba? Kung sakaling meron ngang numero sa Congress, alam mo, sasabihin lang nila ay yaan ay naaayon sa mga ebidensya. Pero wag po nating kakalimutan, This is very important. Numbers game yan. So pag sinabi ng mga congressman na mas marami ang sasabihin, hindi, sufficient in form and in substance. Sa madaling salita, maraming sumang-ayon. So kahit hindi totoo, posible pa rin makalusot. Di ba? Kahit ampaw yung sinabmit, kung talaga may numero tayo, posibleng ma-impeach si Bongbong Marcos. At ang matindi niyan, ipapatawag si Bongbong Marcos. Alam naman natin, bubulol-bulol din to
Ha? Alam naman natin sunog na utak nito. Walang maisasagot ito. Simula huli niya ng debate. Yung kay Cayetano, binastos ni Cayetano to kaliwat kanan parang pinagsasampal. 'Di ba? Binastos to. Simula noon ayaw na ng debate nito. Alam naman natin takot to humarap sa press. 'Di ba? Ang tanong diyan, haharap kaya si Bongbong Marcos? Anong sa tingin ninyo? Haharap to si Bongbong Marcos kung ipapatawag? Sige, ilagay nyo dyan sa comment section. Yan ay para hindi na maulit ang isa sa mga basihan ng Supreme Court decision sa pagdedeklarang unconstitutional ang impeachment complaint noon laban kay Vice President Sara Duterte na hindi nila nabigyan ng pagkakataong sumagot sa mga aligasyon. Paano kung hindi dumating yung respondent? It is actually his prerogative whether to come or not to come. Because just like any other respondent, this participation during the hearing is part of the right to due process. So you want him to come? Huh? You want Bongbong Marcos to come on you? No, kasi sabi niya, prerogative ni Bongbong Marcos to come or not to come. Oh, gusto mo ba siyang mag-come? Tanong ko sa iyo, Congresswoman. Ha? Gusto mo siya mag-come? Gusto mong pumunta siya diyan? Pero alam nyo kung ako tatanungin, hindi pupunta yan. Wala. Duwag yan. Pustahan. Hindi pupunta yan si Bongbong Marcos. Duwag yan. Unless siguro kasama niya dito sa kaliwa, si Claire nakatago sa palda, tapos hawak niya dito, yung sintro ni John Vic, pupunta yan. Pag tinanong, okay na magsalita. Di ba? Ganyan ang gagawin yan. Pero yung siya pupunta, sa tingin ko malabo. Kahit nga nakatago sa tingin ko, kahit nakatago yan sa palda ni Claire at nakahawak sa sintro ni John Vic, mukhang malabo pa rin. Wala. Tatago talaga yan. Baka nakatago yan kay Lisa. No? So, imposible yan. Pero alam nyo, nagba-backfire to. Etong posibleng nangyari dito. Maraming nagsasabi, at ako ay naniniwala doon sa mga sabi-sabi na yan, na ito ay tanim impeachment. Para nga talagang makuha nila yung 1-year bar rule, di ba? Nag-submit ng ampaw. Pero kung sakali lumusot, parang nagtangkang mag-suicide si Bongbong Marcos diyan. Alam niyo yung tanim impeachment? Siya di ba? Ako'y naniniwala, sumasang-ayon ako doon sa mga nagsasabing tanim impeachment. Galing sa kanila mismo yun. Nakakapanood kayo ng pelikula na yung parang, kunwari, drug lord. O isa yung pulis, 'di ba? Napapanood niyo 'yun sa mga pelikula. Isa yung pulis doon sa mga drug lords o protector ng drug lords. Anong gagawin niya? Papatakasin niya yung mga drug lords, pero para hindi halata na pinatakas niya, kunwari naglaban, magbabaril sa paa. Diba? So pagtingin, ay may tama ako. Hindi ako yung ano. Talagang nakatakas, binanatan, yung pala siya nagpatakas. Namatay. Di ba? Posible yun. Hindi mo naman kontrolado. Parang ganito yung kay Bongbong Marcos. Para siyang nag-suicide dito. Dahil pag natuloy yan, at dumire-diretso yan, at nagulat siya, may numero pala sa Congress. Tandaan po natin, pag pumasa sa Congress yan, may sufficient inform in substance. Paano na yun? 1/3 lang ang kailangan dyan, pipirma. Pag umakyan sa Senado, tapos na yan. Hayahay tayo. Nawala yung salot sa mundo. Diba? Hindi natin alam. Diba? Baka na-underestimate ni Bongbong Marcos. Pero, alam nyo mga kababayan ko, may awa ang Diyos. Ipagdasal lang natin. No? Ipagdasal, wag niyong ipagdasal na mamatay. Wag yun. Hindi gagawin ng Panginoon yung pagka masama ang ating puso. Wag. Ipagdasal po natin na ma-expose yung mga tiwali. Ipagdasal natin na mahuli yung mga magnanakaw. At ipagdasal natin
na matanggal. May expose, matanggal yung mga involved sa ghost projects at mapanagot. May awa ang Diyos. Malay natin, ito yung tulay. Right to due process. Pero para kay Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice, mas magandang humarap ang Pangulo. Mahalaga din sagutin niya para maliwanagan ng taong bayan dahil nakikita ko dun sa ang pinakamahalagang sagutin niya yung allegations ng Makabayan Black na talagang nagkaroon ng problema yung 2023, 2024, and 25 national budget. Yun, ang lupit nun, ano? 23, 24, 25. Nagka-problema. Ang lupit mo, Bongbong Marcos, hindi ka pa na... Yan ang problema sa kasalanan. Eh. Pag hindi mo napuna, magle-level up ka. Tapos magle-level up. Parang droga. Hindi ka nasita. Level up, level up. Parang sugal. Hindi ka nasita, nanalo ka, level up, level up. Yan. Ay, tinuloy-tuloy ni Bongbong Marcos hanggang 25. Pero sabi niya, sabi nitong mama na to, mas magandang ipaliwanag niya. Tama naman. Mas magandang ipaliwanag niya. Kaya lang, malabo yan. Kilala niyo si Bongbong Marcos, malabo yan. Hindi yan pupunta. Dahil na-refer na ang impeachment complaint sa Justice Committee kagabi, wala nang ibang pwedeng isunod pang impeachment complaint laban sa Pangulo sa loob ng 1 taon. Hindi sinama ang reklamo sana ni na dating Congressman Mike Defensor at Attorney Ferdinand Topacio na dinala nila noong January 22 pero di tinanggap dahil wala ang Secretary General. Dinala rin niyang kahapon pero walang kongresistang gustong mag-endorse dahil tinakot umano ayon sa grupo. Ayun, teka muna, okay? So dalawang naging problema nito. Okay? Yung third, ito yung may substance. May Tagalogin natin, may saysay. May lalim yung impeachment na isinampa. Etong sinampa nila Singson, yung at Defensor at yung grupo nila. Okay, yan yung may saysay. Ang problema, hindi tananggap nung last week. Tapos kahapon, ipinasa, di umano, pero walang kasi kailangan may mag-endorse na congressman. Walang nag-endorse. At ang sabi, tinakot. So dapat yan malaman natin. Hopefully ma-interview ulit natin si Singson o si Topacio. Malaman natin, dapat masagot. Totoo ba na tinakot? Totoo ba na walang nag-endorse? O baka hindi lang tinanggap? Dapat maliwanag po yan sa publiko. Kasi kung tinakot yan, may malaki talaga problema nitong gobyerno ni Bongbong Marcos. Iisipin nyo, takutan na. Ibig sabihin, pag may takutan nang nangyayari, guilty. Di ba? Bakit mo tatakutin? Kung sasampahan ka ng kaso, kung wala ka namang kasalanan, di hayaan mo lang siya. Diyan pa lang makikita na natin kung nagnakaw si Bongbong Marcos o hindi. Diyan pa lang malalaman natin kung kakampi niya ito mga congressman at yung pinsan niya. Di magkakasabwat sila diyan kung may takotang nangyari. Sana malinaw itong grupo nila Singson. Dinala rin niyang kahapon pero walang kongresistang gustong mag-endorse dahil tinakot umano ayon sa grupo. Binigyan ng Constitution ang Justice Committee ng 60 session days para tukuyin kung may probable cause o matibay na basihan para ituloy ang impeachment. Kung meron, isusumiti ang committee report sa House Plenary. Kung aprubahan ito ng 1/3 o 106 affirmative votes, ay pwede na itong iakyat sa Senado para sa impeachment trial. Ayan yung sinasabi, no? So kailangan may probable cause. Obvious naman. Sa tingin ko, it's beyond probable cause na. Sa aking opinion, beyond reasonable doubt na talagang paano lumusot yung maanumalyang budget na yon? Dahil sa akin? Dahil kay PRRD? Dahil sa taong bayan? Hindi naman lulusot yun kung hindi pinirmahan ng presidente. Doon pa lang sabit na no? Pero doon sa 1/3 votes, yan, madali lang yan. Meron lang 106 kung hindi ako nagkakamali. 106.
To be sure, 107 napipirma, akyat na yan agad-agad sa Senado. Tapos na boxing. Yun ang ipagdasal natin. Ha? Ma-expose yung magnanakaw. Kampante si Luistro na kayang isabay rito sakaling may maghain din ng panibagong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Pwede na yan simula sa 6 ng Pebrero pag napaso na ang 1-year bar para sampahan siya ng impeachment complaint. Para sa GMA Integrated. Dito malalaman natin, ha? Malalaman natin kung yung kamandag, kung talagang malakas si Sara. Kasi kung masasampa pa rin yung impeachment, ibig sabihin hindi pa rin yung impeachment ni BP Sara, hindi pa rin yung influence ni BP Sara sa Kamara matindi pa rin. So tingnan natin, dalawa yung sabay Kailangan ng 1/3 votes. Tingnan natin kung sino ang uusad at pupunta sa Senado. Importante kasi pumunta sa Senado. Tuloy natin. Wala pang tugon ng Malacanang kung dadalo si Pangulong Bongbong Marcos sakaling imbitahan ng House Justice Committee. Pero handaan nilang Pangulo na makipagtulungan at magsumite ng mga dokumento kung kailangan. Ang proseso ng impeachment at trabaho ng Kongreso, iginagalang daw ng Pangulo. Pero muling dinin ng Palasyo na hindi lang Pangulo ang apektado nito. Hindi lang ang Pangulo maapektuhan, kundi mismo ang bansa at ang ekonomiya. Plastic! Pag na-impeach daw yung Pangulo, yung buong bansa ang maapektuhan. Bakit wala kayong inatupag kung hindi pamumulitika sa Duterte? Di ba? Kung ang concern nyo, yung hindi maapektuhan ng taong bayan, dapat yung kay Sara pa lang. Wag nga kayong sinungaling. Imposible na wala kayong kinalaman doon. To the very least, pwede nyong inawat kung sakaling wala kayong kinalaman. Hindi nyo inawat. Wala kayong ginawa. Hinayaan yung karnihin si BP Sara nung mga buhaya. Nagbulag-bulagan kayo. Hindi kayo concerned sa taong bayan. Hindi kayo concerned na maapektuhan. Alam natin, kahit impeachment ni Bongbong, kahit impeachment ni BP Sara, maapektuhan ng ekonomiya natin. Bakit nyo hinayaan last year? Plastic nyo talaga. Napaka-ipokrito nyo mga animal tong mga ito. Suportado naman ng Palasyo ang desisyon ni House Majority Leader Isa pa tong ipokrito. Sandro Marcos na hindi lumahok sa anumang diskusyon o debate kaugnay ng impeachment laban. Oo, hindi ka lalahok sa debate kasi wala kayong silbi sa debate. Wala naman yung utak ninyo. Lalahok kayo sa gapangan. Hindi kayo pupunta sa... Gagapangin nyo yung mga congressman. Bibigyan nyo ng proyekto. Yan sinabi ni Chanco, di ba? Gagawin nyo rin yan. Bakit ka sasali sa diskusyon? Anong sasabihin nito si Sandro? Anong alam nito? Wala namang alam ito. Sa ama nito. Sa ngayon, limitado pa rin ang mga aktibidad ng Pangulo na pinaghihinay ng mga doktor. Simula ng mga ospital dahil sa diverticulitis. Asa ka na nga pala, Bongbong Marcos? Magpakita ka. Asan ka na, Bongbong? Linggo. Hindi na siya sumama sa turnover ng vendor kiosk sa Intramuros, Maynila. Kita mo, hindi na siya nagpupunta. Pag public, hindi nagpupunta si Bongbong Marcos. Pag private meeting na walang nakakakita, sila lang pumupunta. Masakit ang puwit mo. Hindi, yan daw ang sabi di ba? Yan yung isa sa nagiging cause. Yung pagdumi. Masakit pa rin ang puwet ni Bongbong Marcos. Na dinaluhan ni First Lady Luis Araneta Marcos. Sa palasyo lang din ang kanyang schedule para sa gawad parangal sa mga kawani ng gobyerno bukas ng umaga. Maayos po ang kanyang kalagayan. Still, kahit sinabihan na siya ng kanyang mga doktor, patuloy pa rin po ang kanyang pakikipag-meeting dito po. Plastic. Maayos pa rin ang kalagayan. Hindi maka-attend sa labas. Doon na lang sa Malacanang. Steady na lang siya ron. Hanggang sa gumaling. Bumaba ang tama. Style nyo, bulok. Wag nyo nga kaming pinagloloko. Eto mga ito. Kasi kung talagang malakas yan, ang yayabang nito. Di ba?
Sigurado ako nagyayabang ito, nagyayabang si John Vic, nagyayabang yung, kita nyo, eto, Pangulo, nakalabas. Ipapa-interview pa. Di ba? Ipagmamalaki. Alam naman natin itong mga ito eh. Di ba? Ba't hindi nila mapagyabang? Kasi mas malala pa. Sa palasyo. Para sa Plastiko. Next topic po. Eto. Yari dito si Bongbong Marcos. Binulgar na siya ni Singson. Alam nyo, magpapatumba diyan kay Bongbong Marcos. Alam naman natin, ito si Singson talagang ang laki ng naging parte nito doon sa EDSA 2. Alam natin yan. At hindi lang siya. Pati si Saldico. Kasi si Saldico maraming alam kay Bongbong Marcos. Binulgar siya. Eto, ibinubulgar na siya ni Singson. Tapos talaga siya. Tanggap yung final, makaka-witness ako sa mga Goose Project and mga project na yung sinabi mismo ni Presidente, mga guni-guni, mga palpak, doon para sa Ilocos Norte nandun Wala kami makitang matino na project. Ayan. Dison, makinig kang mabuti. Sa Ilocos Norte, walang matinong project ayon kay Chavit Singson. Dison, puntahan mo. Huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa. Huwag ka nang puro excuses. Puro ka excuses. Gawa na, punta na. Ang dami mo nang pinuntahan yung Ilocos Norte, hindi nyo papuntahan. Kasi si Saldico, ang palusot nitong mga animal na to, kailangan daw muna manumpa bago makapag-testify. Bago maging witness. Dito, yari sila dito kay Chavit. Manunumpa to kasi makakapunta ron. Hindi takot kay Bongbong Marcos. Kung makalusot man sila kay Saldico, tapos sila dito kay Singson. Simple lang naman. Ungkatin mo lang naman yung proyekto sa Ilocos Norte, tapos na Baka hindi lang si Bongbong Marcos, damay pa yung anak. Pero syempre, ang naka-impeach dito yung anak. So, imposibleng hindi alam nung tata yung ginagawa nung anak. Kagaguhan yun. Imposibleng hindi rin alam nung pinsan yung ginagawa ng speaker. Sila dyan. Huwag nyo nga kaming pinaglololoko. Malaking, malawakang sindikato po ito. Yan ang sinasabi. Di ba? Palpak lahat and Ghost Project. Meaning Ghost Project and a substandard project. Hinakusahan din ni Singson ng ICI ng pagmamanipula umano ng testimonya ng mga resource person tulad ng government contractor na si Curly Discaya. Are you able to talk to Yes, Curly so Discaya? Discaya, may mga kilala ko, nakilala siya, so nakausap ko rin. Kwento niya lahat yan. Kasi paano kami magte-testify, binabago ang statement namin, sabi nila. So, ayan. Nagte-testify ang Discaya against dito kay Bongbong Marcos. Binabago yung statement nila. Kaya nga naman, di ba, ang pinilit nilang gawing state witness nitong si Bernardo. Dahil si Bernardo hindi tinuturo yung, pasimple na lang natin, hindi tinuturo yung mastermind. Sino tinuturo nitong si Bernardo? Yung fall guy. Gaya ni Bong Revilla. Inggit Yung Discaya na tinuro, itong sila Saldico, itong tinuro ito sila Tambi, papunta kila Tambi yung usapin, siya yung kinulong. Galing, di ba? Yan yung exactly sinasabi ni Libiste. Pag nagsasalita ka laban sa gobyerno, ikaw ang kinukulong. Pero pagkakuntsaba ka, laya ka. Sige, tuloy nyo lakaw. Sige lang. dapat sila ang testigo dahil sila nakakaalam mga binigyan. Manatiling nakatutok. Next po. Ito, pag-usapan natin tong bakla di umano.
Di umano ha, di umano. Tingnan natin. Kasi kakampi nito media. Sang-ayon kayo doon. Kakampi nito media. Bakit? Walang panama si Leviste sa media na may last say umano sa mga politiko. Una na ring sinabi ng kongresista na tila nasa de facto martial law ang Pilipinas, bagay na tinutulan ng senador. Paano raw kasi mangyayari ito kung si Leviste pa mismo ang naghain ng libel complaint laban kay Palace Press Officer Claire Castro? Dapat anya, bukas ang sinumang mambabata sa investigasyon, lalo na kung may basihan naman ito. Manatiling Grabe, ano? Ang sabi ni Lacson, okay, huwag ka raw makipag-away sa media. Kasi may last say ang media. Abay, bakla nga ito. Bakla nga ito. Di ba? Pagka ganito ang senador natin, paiikutin ka ng media. Ay, pag natakot ka sa mga pag pusong mamon ka, pag malambot ang puso mo, pag onion skin ka, paiikutin ka na, ay makikita nila, ato si Lacson, takot ito. Sige, bakbakan natin. Ito gusto nating optics, di ba? Kokontrolling ka ng mga media. Hindi mo alam yon? Pag hindi ka nila type, halimbawa, yung media, galit sa Duterte. Halimbawa lang ito Kasi pinasara yung kanilang istasyon. Babakbakan ka ng babakbakan yan. Para ikaw pumihit. Bakit? Kasi hindi ka tumatayo doon sa pinapaniwalaan mo. Sumasayaw ka sa media. Pag ganun ka, wala kang silbing senador. Dapat ang senador yung media. Pero alam naman natin to, kikita naman natin di ba? Nakikita natin kung ano kiling ng media. Hindi man lahat, pero maraming mainstream media nakakiling, alam natin. Pag patungkol sa gobyerno ang usapin, downplay. Pag sa kalaban ng gobyerno ang usapin, ay lahat kakalkalin, aaraw-arawin pa. Di ba? Pero yung sinasabi ni Lacson, nung tinanong siya patungkol dito kay Leviste na hindi daw de facto martial law tayo. Hindi tayo de facto martial law. Impacto martial law tayo ngayon. Impacto kasi nagpapalakad. Hindi raw totoo yun. Dahil ang dahilan niya kasi nakapagdemanda pa si Leviste kay Claire. Ganun ba yun? Paano yung sinasabi ni Leviste? Hindi, yung style nito si Lacson, parehas din ng style ni Claire. Ilalayo ka dun sa usapin. Baklang-bakla di ba? Bakit hindi mo tingnan, ano ba sinabi ni Leviste, naalala nyo? Na-discuss natin ito kahapon. Kaya daw mayroon tayong de facto martial law ay ginigipit yung mga nagsasabi at na nagsasalita tungkol sa baho na ginagawa ng gobyernong ito. Sa madaling salita, pagkalaban, dinidemanda, ginigipit kung ano-ano. Pero, pagkakampi nila, bigyan ko kayo halimbawa, bakit si Tambin dami nagtatanggol? Tinuturo na siya lahat. Hanggang ngayon, ang dami pang pumoproteksyon sa kanya, Lacson. Ang daming magnanakaw sa Congress. Bakit yung mga senador ang pinag-iinitan nyo? Inunan nyo na si Cheese. Sinunod nyo si Senator, si Revilla. Tapos isusunod nyo pa sila Villanueva, etc. Pero yung mga congressman, di ba? Yun yung ibig sabihin ni Leviste. Ikaw naman, nagpunta ka dun sa demanda kay Claire. Di ba? Malabo talaga to si Lacson.
Hanggang dyan na lang po muna tayo. Huwag pong kakalimutan na i-like po itong video na ito. And sana dun sa mga hindi pa po natin subscriber dito sa channel ni Coach Oli, mag-subscribe po kayo. Kita-kits po tayo ulit bukas. Thank you po. God bless everyone.